Pinasakay po ni Jesus sa bangka ang mga alagad. Tapos, sabi sa kanya, umunan na kayo sa kabilang ibayo. Si Jesus naman ay umakyat sa bundok at nanalangin na mag-isa. At inabot na siya ng gabi doon. At ito po ang setting, Basahin ko sa inyo ang Matthew 14:24 to 26. Samantala ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Verse 25, nang madaling araw, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Verse 26, kinalabutan sila sa takot. At nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig, multo, sigaw nila. Sino ba namang hindi matatakot, Ay kahit ikaw ay nandun, ikikilabutan ka pagka may nakita kang naglalakad sa tubig. Ang ating mga kababayan sa Maynila, binaha. Ano kaya habang nabaha doon, may nakita kang naglalakad sa tubig, Ano sasabihin mo? Magkapareho rin ba multo? Well, wala kasing gumagawa noon eh. First time na nakakita sila ng ganon. Kaya sila ay natakot. Verse 27. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. In verse 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. So yan po ang nangyari, Ang mga disipulo ay kasama lagi ni Jesus. Pero kahit sabay-sabay silang nakakasama at maaaring pare-pareho ang kanilang nakikita at naririnig, iba't iba pa rin ang pagkilala nila kay Jesus. And let's talk about Peter. Ano pa ang pagkilala ni Peter kay Jesus? Balikan natin ang verse 28, Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, kilala ni Peter si Jesus in a certain manner. Kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Actually, it was a prayer request. Lord, papuntahin mo ako diyan. It was a prayer request. Ito'y paghingi. Ang question, bakit ang lakas ng loob ni Peter humingi? Take note si Peter lang ang humingi. Nasa bangka lahat ng disipulo. Basahin ko ulit ang 28, Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan. Ano pang pagkakilala ni Peter kay Jesus? Kung titingnan mo, ang hinihingi ni Peter ay parang selfish. Bakit hindi niya hiningi na mawala ang malakas na hangin at alon para lahat na kasama niya ay safe? Ba't nang hiningi niya para lang sa kanya? Kung titingnan mo, hindi naman that noble talaga ang prayer request ni Peter Hindi naman ito winning soul and making disciples. Hindi naman ito, Lord, makakilala sa iyo ang buong Jerusalem. Hindi naman gayon Kung titingnan mo, hindi napaka-noble, hindi naman hiningi ni Peter na, Jesus, pakainin natin na 10,000 tao. Hindi. Ang hiningi niya papuntahin mo ako diyan sa ibabaw ng tubig. Ang question niya ito, ano pa ngayon kung makalakad siya sa ibabaw ng tubig? Anong napala? Anong nangyari? Ilan ang natulungan? Ilan ang umayos ng tayo? Ilan ang nakakilala? Para ano yun? Pero, humingi pa rin si Peter. Bakit? Kasi ganoon ang pagkakilala ni Peter kay Jesus. Na Na si Jesus ay loving, gracious, giver. Hindi siya taker, siya giver.
na pwede siyang lapitan katulad ng isang bata na humihingi. Alam mo bang parang bata ang paghingi ni Peter? At parang bata ang kanyang hinihingi. Sa ibang, kung bata ang magsasabi nito, ganito, Jesus, punta ako diyan ha? Sa ibabaw ng tubig, pupunta ako diyan. Parang bata si Peter dito eh. At bakit siya humingi ng ganyan? Kasi alam niya na pwede yun. Yun ang pagkakilala niya kay Jesus. Ikaw kaya, anong pagkakilala mo kay Jesus? Si Peter, iba ang pagkakilala kay Jesus. Ang pagkakilala niya kay Jesus ay si Jesus ay hindi stricto. Hindi siya yung laging nag-check kung ang hinihingi niya ay tama o mali. Si Jesus, mapapansin mo, medyo stricto siya sa Pariseo. Saan? Doon sa mga self-righteous, doon sa mga makatuwid sa sarili, yung matuwid ang tingin sa sarili, medyo strict siya doon. Pero sa mga anak, hindi. Hindi siya naghihintay, hindi siya isang Diyos na naghihintay lamang kung ang hihingin mo ay ito ba'y pang sarili o pangkalahatan. Hindi ka huhusgahan ng ganon. There was a time na-check ni Jesus si Peter, pero ito'y sa pahuli na ng ministry. Nung sinabi ni Peter na hindi ako papayag na ikay mamatay. Kasi ang sinasabi ni Peter is really against God's will. Kaya yun yung sinabi ni God kasi ni Jesus kasi directly opposing God's will talaga yon. At saka somehow ang dami nang narinig ni Peter. Dito naman si Peter talaga parang bata. At yung pagkakilala ni Peter kay Jesus, kumilos siya ayon doon. Walang pag-aatubili ang kanyang paghingi. Dahil ang hinihingan niya ay kilala niya. Now listen to this. Ang uri ng paghingi mo sa Diyos ay depende sa pagkakilala mo sa Kanya. Bakit yung ibang disipulo sa bangka hindi humingi? Bakit si Peter lang? Baka hindi nila kilala si Jesus tulad ng pagkakilala ni Peter kay Jesus. Hindi na makahingi sa Diyos tulad ng isang bata. Kaya naman, iniutos na ni Jesus ang paghingi. Saka ka naman nakakita, no? Pati paghingi iniuutos. John 16:24, ask and you will receive, and your joy will be complete. Ulitin ko ha, ang uri ng paghingi mo sa Diyos ay depende sa pagkakilala mo sa Kanya. Maraming tao, walang lakas ng loob humingi kay Lord. Nag-aatubili sila kasi hindi nila alam kung pwede bang hingin, pero actually, ang tanong, ibibigay ba ni Lord? Walang lakas ng loob. That's why gusto magpakilala ng Diyos upang magkaroon tayo ng lakas ng loob humingi. Kaya sabi ng Matthew 7 verse 9, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Sino sa inyo na pag humingi ang inyong anak ng tinapay, ay bibigyan niya ng bato? Verse 10, or if he asks for a fish, will give him a snake? O pag humingi sa inyo ng galunggong, ay bibigyan niyo ahas. Sino sa inyong ganon? And then, here is the pagpapakilala. Verse 11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Kung kayo, na mga ama, alam mo naman kayo'y nagkakasala, somehow marunong pa rin naman kayong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak. Di lalo ng inyong Ama sa Langit na marunong magbigay at gustong magbigay ng mabubuting regalo sa mga anak na humihingi sa Kanya. Kailangan magpakilala pa ng Diyos. At anong pagpapakilala? Humingi kayo sa Ama tulad ng paghingi ng isang anak. Yan kang mga anak, pinipilter pag kanilang hinihingi.
Hindi na matingnan maibigay hinihingi. Ay ibibigay ka po. Hindi na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, ikaw gay may lakas ng loob humingi. Ay kaya nga humihingi. Hindi. Kung ibibigay, praise God, ano? Ang pinag-uusapan, kaya mo bang humingi katulad ni Peter? Parang bata eh. Jesus, punta ako diyan. Sa ibabaw ng tubig. Ang hihingi no'y bata. Kaya, ang turo sa atin, lumapit tayo sa Ama, humingi tayo sa Ama, tulad ng pagiging ng isang anak. At siya'y nalilimutan natin na tayo'y anak. Kaya tayo ang nag-filter sa ating hinihingi. Masyado na tayo nag-overthink, nag-a-analyze, at mamaya, hindi na makahingi. Nalimutan mo ang hinihingan mo, tatay mo sa langit na marunong magbigay ng mabubuting regalo. Balik tayo sa pangyayari ha. Matthew 14:29. Sumagot siya, si Jesus, halika. Mula sa bangkay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ang bilis ng sagot ni Jesus. Jesus, papuntahin mo ko diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Ang sagot ni Jesus, halika. Ang bilis ng sagot. Gusto ba niyong malaman ang mga prayers na sinasagot kaagad ni Jesus? Gusto ba ninyong malaman kung ano yung prayers na mabilis ang sagot? Okay. Malimit natin pagkaunawa pagka ito'y nababasa natin o naririnig natin na ang hinihingi ni Pedro ay makalakad siya sa ibabaw ng tubig. Actually, ang title nito'y Walk on Water no? Malimit na pagkaunawa natin ay hiningi ni Pedro na makalakad siya sa ibabaw ng tubig. Basahin ulit natin, verse 28. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako diyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Anong hiniling ni Pedro? Ang hiniling ni Pedro ay papuntahin siya sa kinaroroonan ni Jesus. Ang hiniling ni Pedro, mapalapit siya kay Jesus. Ang prayer request na mapalapit ka kay Jesus, mapalapit ka sa Kanya, ay kaagad tutugunin ng Diyos. At ang makalakad sa ibabaw ng tubig can be the way para mangyari yon. Ito yung sinasabi ko laging, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sinik ni Peter ay mapalapit siya kay Jesus. Ang paglakad niya sa tubig ay those things that were added unto him. Dinagdag lang yon. Alam ba ninyong pwedeng hindi palakadin ni Jesus sa tubig si Peter? Pwede. Pwedeng siya palipadin. Jesus, papuntahin mo ako dyan sa ibabaw ng tubig. Halika, lipad. Pwede rin. Ang purpose ay lumapit. Ang paraan ay kay Jesus. Kaya naman, ang mga humihiling kay God na siya ay mapalapit kay Lord ay makakaranas ng iba't ibang himala. Uulitin ko. Kapag tunay ng hinihiling mo'y mapalapit kay Lord, doon ka makakaranas ng iba't ibang himala. Mga ibang bagay na idadagdag ng Panginoon sa mga taong hinahanap siya. I always say this, marami sa ating prayer requests ay hindi na dapat hingin because those things were meant to be added. Those things were meant to be given to you kahit hindi mo hingin. Ang pinauuna ng Diyos ay unahin siya sa paghanap. Seek me first. Iyon ang ginawa ni Peter. Jesus, papuntahin mo ako diyan kung saan nandoon ka. Bring me to the place where you are. Tayo, itong ginagawa natin. Jesus, come to where I am. Kaya nagtatagal.
Jesus, punuin mo ang pangangailangan ko. Jesus, gawan mo ng paraan ang aking sitwasyon. Instead of, God, bring me to the place where you are. Bring me higher. Show me a perspective different than I have. Bigyan mo ko ng pananaw na hindi ka pareho ng sa akin. Bring me to the place where you are. There are only two life directions. Dalawa lamang po ang direksyon ng buhay. Matthew 14:29 again. Sumagot siya, meaning si Jesus, halika, mula sa bangkay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Kindly say, papunta kay Jesus. Dalawa lamang ang direksyon ng buhay. It's either palayo kay Jesus or papunta kay Jesus. Kaming mga pastors, preachers, ang kaya lang naming gawin ay ituro ang daan. Ang kaya lang naming gawin, ipakita ang daan. Kung lalakaran mo yon, it is your decision. May mga tao nagsasabi, Pastor, kausapin mo asawa ko. Kausapin mo tangyay magbago na. Sorry. Hindi kami bumabago ng tao. Nagtuturo lang kami ng daan. Yung paglakad doon, desisyon ng asawa mo. We're not almighty. Magpe-pray kami na, Lord, kilusan mo ang taong yon. Palambutin mo ang puso niya. Ihanda mo ang puso niya sa pagpasok na yung salita. Siya'y talagang manampalataya at magtiwala sa iyo. Unahin ka niya at mahalin ka niya. Ituturo namin ang daan. Pero to bring you there and to push you and force you to walk, we cannot do that. There are only two life directions. Papunta kay Jesus, palayo kay Jesus. Yun ang pinipreach namin. At ang sabi ng Bible, choose. Life or death, choose. Light or darkness, choose. Good or evil, choose. God or Satan, choose. Doubt or faith, choose. To trust or not to trust. Kung gusto mong malaman kung ang hinihingi mo ay kalooban ng Diyos, sagutin mo ang tanong, ito ba ay magpapalapit sa akin kay Jesus at sa plano ng Diyos sa akin? Hindi ko sure kung magpapalayo sa akin hindi ko sure Okay, then wag kang mag-alala, hingin mo pa rin. Ulitin ko ha, kung gusto mong malaman kung kalooban ng Diyos ay ang iyong hinihingi, sagutin mo lang ang tanong na, ito ba'y magpapalapit sa akin kay Jesus at sa plano ng Diyos sa akin o magpapalayo sa akin? At kung ang sagot mo, Pastor, hindi ko sure. Hindi ko talaga sure. At ito naman ang sagot ko. Huwag kang mag-alala. Hingin mo pa rin. Dagdagan mo lang ng not my will, but your will be done. At dadagdagan ko. And mean it. Marami kasi nagpe-pray, Lord, pahingi po nito, pero Lord, not my will, but your will be done. Pero Lord, ipilit mo Pag nagsabi ka, not my will, but your will be done, totohanin mo. Totohanin mo. Matthew 14:29. Sumagot si Jesus. Sumagot siya, halika! Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Pagkasabi ni Jesus ng halika, kaagad umalis si Pedro sa bangka at lumakad sa tubig. Anong napansin niyo? Kaagad kumilos si Peter sa salitang narinig. Kung ikaw ay humihingi sa Diyos, kumilos kaagad sa pananampalataya,
huwag mong bigyan ng puwang ang duda. Ang iba, na-paralyze na sa pag-a-analyze. Na-paralyze na sa pag-overthinking. No wonder, hindi na makaalis sa bangka. Hindi na makakilos sa pananampalataya. Hindi binigyan ni Peter ng pagkakataon ng kanyang utak na mag-analyze. Sandali, Pastor, di ka naman kailangan naman we use our mind and our... Yeah. Pero may sasabihin ako sa iyo, ha? Ang pananampalataya ay hindi rational. Ano? Ang pananampalataya, hindi siya katulad ng pagkaunawa natin how this world operate Anong ibig ko sabihin? Matanong kita, papaano dadami kung ipamimigay? Hindi rational Hindi siya... Ano kang Tagalog sa rational? Hindi siya logical, Hindi siya... Hindi tama, hindi 1 plus 1 equals 2. Paano mangyayari na pag ikaw ay nagbigay ay darami? Diba? Give and you shall receive. Ang sabi ng Bible, he who sows sparingly will reap sparingly. He who sows abundantly will harvest abundantly. Parang hindi 1 plus 1 equals 2. Kaya kung ikay mananampalataya at ikaw ay mag-overthinking, mag-a-analyze, hindi ka makakalis sa bangka. Gusto mo magtanim, kay nag-iisip, ako kayo magtatanim, ay di, nabawasan. Mamaya, wala na yung moment, nasa bangka ka pa rin. Kung ikay mananampalataya, kumilos ka na agad. Huwag mo nang bigyan ng puwang ang duda. Nananampalataya na, hindi yun I always say, faith is simple. Kaya humihirap ang faith, sobra ka mag-analyze. Ang faith ay katulad ng sa bata. Pag may sinabi, sunod. Sabi ni Jesus, halika. Ano sabi ni Peter? Papariya na. Yung mga, isipin mo kung ikaw ay isa sa mga alagad na nasa bangka, ay baka sa bilis ng pangyayari, hindi ka na nakariyak Baka sabihin mo, Peter, mag-iingat ka. Ingat. Ang bilis Kaya minsan talaga, hindi ka makapanampalataya, overthinking ka na. Ang mga tanong mo ay mga tanong, haltang-halata ko pag may nagme-message sa akin ng mga medyo mahaba-haba na, ito ay message sa mga taong sumobra na ang pag-a-analyze. Kaya naman dadalhin ko, madalit sabi kay dadalhin ko doon sa Kasmulas, madalit sabi kasi ang dami na niyang tingnan mo ang Bible. Hindi 1 plus 1 equals 2 Paano ka mangunguna kung ikay magpapakumbaba? Di kaya nangunguna, siyang nangunguna. Sabi ng Bible, hindi God is gracious doon sa mga nagpapakumbaba. Pero, He opposes the proud. So, pag gusto kong manguna at gusto kong mag-lead, ang gagawin ko, maging servant. Hindi 1 plus 1 equals 2 Kaya kung ikay mananampalataya at ikay nag-analyze, hindi ka makakalis sa bangka. Kung may pinananampalataya ka, just do it. Ito napansin ko pagka ako'y merong urge magtanim, pag nagtagal, siya, nadami ang gayunan. Pero pag there and then ginawa ko, tapos. Wala na ako sa bangka. Nananampalataya na ako. And praise God. Ang ibang disipulo, nasa bangka pa rin. Bakit nasa bangka ang mga disipulo? Bakit si Peter naglalakad na sa tubig, ang mga bangka, ang mga ibang disipulo nasa bangka pa rin? Kasi that is the rational thing to do. Yun ang 1 plus 1 equals 2. Doon ako safe. Doon ako secured. At least sigurado ko.
Pag umalis ako sa bangka, hindi ko alam eh. Kaya those disciples didn't bother to ask Jesus na magawa rin nila ang ginagawa ni Jesus. You know, there's a promise, ano? Ang sabi ni Jesus, greater things you will do than what I did because I will go to the Father. Yung nakita ninyong ginawa ko, mas matindi pa doon ang magagawa nyo. Titindi ng mga pangako. Peter did a very irrational thing. Ang narinig ni Peter ay isa lang salita, halika. At sa isang salitang iyon, pinanghawakan na niya. Umalis ka agad sa bangka. Ang naging safety and security nila sa buong gabi na sila hinahampas ng alon at basta na lang lumakad sa tubig. Bakit sila nasa bangka? Hinahampas sila ng alon, ang lakas ng hangin. Ba't ka aalis sa bangka? Peter did a very irrational thing. Pumunta siya sa kinatatakutan nila. Uulitin ko, pumunta siya sa kinatatakutan nila. Kaya pala sabi ni Jesus, fear not, huwag kang matakot. Puntahan mo yung kinatatakutan mo. Ay baka po, baka po, baka po. Ay siya, nasa bangka ka hanggang mamaya. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa nagsalita. Uulitin ko, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa nagsalita. Sinong nagsalita? Si Jesus. Ang pananampalataya ay kumilos dahil nagtitiwala siya sa nagsalita. Yan ang ating hingin kay Lord. Lord, bigyan mo ko ng biyayang yon na kapag ka may sinabi ka, ako yung magtitiwala. Alam po ninyo, okay, hindi ko alam kung ito yung naikwento ko na sa inyo eh. Long time ago, hindi pa naman ako pastor, pero ako nagpipreach. At something happened, yung pastor namin noon ay hindi makapag-preach. So ako yung naobliga na ako nagpipreach. Oh, ilang buwan yun. Doon ako nahasa eh. Tapos, sa Laurel Park, dinala. Hindi ko malaman kung bakit eh. Parang gusto yatang expose na nung aming pastor ang service sa mga tao. Dinala kami sa Laurel Park. Hindi pa yung cultural center. May bubong lang yan. Ay, alam ganin nyo. Sige, atin-atin na lang ito ha. Huwag nyo sasabihin sa iba. Pati kayo nasa online, atin-atin lang ito ha. Ako'y tumulong para magawa yung church, yung maliit na church. Ang ginawa ko, pinataas ko ang wall. Talaga, ang taas. Yung bakod, nilagyan ko ng bubong, yun ah. Ngayon, ako po'y magtatapat. Kaya ganun ang pinagawa ko. Ayaw kong ako'y makita. Patawad. Ayaw ko ako'y makita. Ako'y nahihiya. Pagpasensyahan na ninyo ha. Bago pa. Kaya kung may kasama kang bago diyan, pamali-mali ang diskarte, sabihin mo, kung si pastor nga. Yun yung sabihin nyo ha, si pastor nga. Kaya ang taas ng pader noon, ayaw ko ako'y makita. Alam mo ang ginawa ni Lord? Dinala sa parke. Sige. Subukan mo si Lord. Dadalhin ka sa ayaw mo. Kaya kung ako sa iyo, kung anong kinatatakutan mo, puntahan mo na. Okay. Nagpipreach na ako. Alam nyo noon, kami laging nakabarong. Kaya kami mukhang preacher dahil sa barong. Okay? Hindi mo halata na baguhan dahil nakabarong. Kaya kung ako sa iyo, daanin mo sa damit.
Pag maganda ang damit mo, hindi nila alam, hindi ka nag-breakfast. At least, nakapamili ka sa less konsumo. Yung ibibili ko ng Jollibee, konsumo na lang. Yan. Okay. Ako'y nag-preach. At first time, kung naranasan, na meron akong urge, meron akong leading na magpa-altar call. Sa mga baguhan pong preacher, na takot, hindi sure ang kanyang ginagawa, first time niyang gagawin, napakahirap noon. Hindi ko alam sa iba ha. Baka yung iba Bible study lamang talagang nagpa-altar call na Pero ako hindi gayon. Nahihiya nga. No. Hindi yung worship leader nag-preach na. Hindi ako ganun. Nahihiya ako. Okay? Pero ang lakas-lakas nung leading na magpa-altar call. Hindi ko na nga tanda ang topic ko Kasi matagal na. Hindi nila alam. Ang labanan sa isip ko. Ako kayo magpapaltar call. First time kong gagawin. Okay, magpapaltar call. Ay, paano pagka walang nangyari? Paano pag nagpaltar call? Ako wala naman lumapit. Paano kung nagpaltar call? Wala lang. Paano? Alam mo, ang ginawa ko, makaalis na nga sa bangka. At ako'y pumikit. Lahat na gustong maranasan ng pag-ibig ng Diyos, lumapit ka dito. At ako'y pikit dahil ayaw ko makita kung may lalapit baga o hindi. Ako'y pikit kasi ayaw ko nang mapakinggan, ayaw ko nang yung mga nangyayari sa utak ko. Gusto ko isa na lamang. At nung nakita ko, mga patatlo ko pang tawag yata bago may naglakad At naglalakad. At nakita ko, naglalakad pala may hagulhula na. Nakita ko nandito na lang, nagluhod at naghagulhula na. Nararamdaman ang presensya ng Diyos. Sabi ko, ano ganito? Ano nangyayari? Hindi ko alam ang nangyayari. Sumunod lang ako. And that was my first experience of activation. Yun yung ginagawa ko lagi pagkatapos mag-preach na ako ay wala yung sa outline ko, hindi ko alam, ako'y pipikit na, pakakantayin kong worship din, ako'y magkapagayangay, naghihintay na ako na sasabihin ng Lord, pero wala na akong labanan sa isip, basta may sinabi, meron dito! Ako, diretso na ako. Bakit? Kasi, there was a time na ako'y umalis sa bangka at ako'y lumakad sa tubig. Kaya ngayon, sanay na akong lumakad sa tubig. May sasabihin ako sa iyo, hanggang kailan ka titigil sa bangka? Hanggang kailan ka hindi mo gagawin yung mga bagay na destined ni Lord para sa iyo? Dahil sobra na ang iyong analysis. Hanggang kailan? Pag may natanggap ka ng word, agad kilusan mo. There is so much power sa word. There is so much power sa simple halika. At ang pananampalataya mo ang magtatap sa power ni God sa word na yon. Huwag mong bigyan sa utak mo ang pag-overthink. Kung pagkatapos sabihin ni Jesus sa iyo yung word, yung halika, kung halimbawa pagkatapos sabihin ni Jesus yon ay nagpatagal-tagal pa si Peter, hindi na siya makakalis sa bangka. Faith is simple. May salita, paniwalaan, panghawakan, kilusan, tapos. Ulitin ko, may salita, paniwalaan, panghawakan, kilusan, tapos. May narinig akong pangako. Akin yun. Pinaniniwalaan ko yon.
Pinagkakatiwalaan ko nagsalita, panghahawakan ko ang salita, kikilusan ko yon, tataniman ko yon, kikilusan ko yon. I will act as if nasa akin na, kikilusan ko yon. Dahil gano'n ang pananampalataya. Bakit ako malulungkot? Bakit ako iiyak? Sapagkat tinanggap ko na ang magpapasaya sa akin. Now, huwag kang kikilos nang walang salita, nang wala kang narinig na word kay Lord. Paano mo panghahawakan ang salita na hindi mo narinig? At pag ikaw ay nakinig ng salita, alsin mo ang biases mo. Dahil kapag ang lining mo ay nandito sa kaliwa, ang maririnig mong salita ay lahat ay pabor sa pakaliwa. Kaya mag-i-start ka sa zero. Lord, let your will be done. At pag may narinig kang word, yun yun. Ang hirap makinig sa word kapag ka merong ka nang nakaset sa iyong isip. Ang hirap. Dahil iaakma mo lahat ang maririnig mo sa gusto mo. Simulan mo sa, Lord, sige, what do you want me to do? Huwag kang lalakad sa ibabaw ng tubig kung walang malinaw na salita ang Diyos sa iyo. Question. Kung pagkasabi ni Jesus ng halika, ay umalis din sa bangka ang ibang disipulo. Ulitin ko, kung pagkasabi ni Jesus na halika, a very powerful word, halika, at pati yung nakarinig na disipulo ay umalis din sa bangka. Question, sila ba'y makakalakad din sa ibabaw ng tubig? Sino nagsabing yes? Sino nagsabing no? Sino may gustong donut? Okay. The answer is this. No. Bakit? Kasi ang halika ay personal word ni Lord kay Peter. Sagot ni Lord sa panalangin ni Peter. Si Peter ang humingi, si Peter ang binigyan. Kaya kayo ay tumigil na ng pag-base ng inyong spirituality at faith sa experience ng iba. Ay bakit si ganyan? Ay bakit si ganyan? Those testimonies are meant to lift you up. Pero wag mong kukunin yung word na hindi naman binigay sa iyo. Kunin mo yung word na para sa iyo personally, and then yun ang lakaran mo. Why is it impossible to please God without faith? Because faith, ang nananampalataya ay kilos ng taong may relasyon sa Diyos. Alam ba ninyo kung bakit mahirap ang pananampalataya? Ang hirap namang manampalataya because it is a question of relationship. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ang daming verse, na ang rewards ay sumusunod sa naghahanap sa Kanya. Hindi sa naghahanap sa reward. Okay. Basta nanampalataya ka, lumalapit ka na sa Kanya. Kaya ang pananampalataya ay kilos ng tao may relasyon sa Diyos. Hindi ka makakapanampalataya kung hindi mo kilala ang Diyos mo. Hindi ka makakapanampalataya kung hindi kayo intimate, hindi kayo close ni Lord. Kasi ang pananampalataya ay bunga ng relasyon. Kaya naman nasabi dito, without faith it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe. Yung paniniwala, yan ay kilos ng may relasyon. Naniniwala ako sa iyo. Must believe that He exists. Naniniwala ako nandyan ka. Naniniwala ako hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Naniniwala ako that you will save me. Savior ka eh. Naniniwala ako that you care for me, that you're after my welfare. Naniniwala ako nandyan ka. At ano pa?
At naniniwala ako, nagre-reward ka sa mga naghahanap sa'yo. Minsan ang hirap kong magpayo pag magkaiba tayo. Gusto kong matanggap mong hinihingi mo. At sasabihin ko sa iyo kung paano mo matatanggap yon. At ang sasabihin ko sa iyo, huwag mong hingi ng hinihingi mo. Hiwalay tayo. Bakit? Ba't ko hindi hihingi ng hinihingi ko? Yun nga ang gusto ko. Kasi itong sabi ni Lord, and God will reward those who earnestly seek Him. Ako'y nagpapakita ng daan. Ang paglakad ay sa iyo. Gusto mong magkakotse? Hanapin mo si Lord. Gusto mong magkasweldo? Tutumaas ang sweldo mo? Hanapin mo si Lord. Kumilos ka sa kaharian niya at sa katuwiran niya. Gusto mong ma-promote? Hanapin mo si Lord. Pastor naman, ikaw na may laging ganyan magpayo. Hanapin si Lord, hanapin si Lord. Sabihin mo na sa akin kung paano. Alam mo tayo, mas gusto pa natin, pag sinabi ni Pastor, hanapin mo si Mayor, lumapit ka. Sorry. Hindi ako yon. Ako'y nagpapakita ng daan, lakaran mo o hindi is your choice. Faith is very personal. Faith requires trust. Hindi ka makakapanampalataya kung hindi ka nagtitiwala. At gusto ng Diyos na nagtitiwala tayo sa Kanya. I praise God sa mga sulok na pinagdalhan sa akin ni Lord. I praise God sa mga pagsubok na pinagdalhan sa akin ni Lord. I praise God sa mga problema pinagdalhan sa akin ni Lord. Ngayon ko lang nasasabi yan. 30 years ago, hindi ko masasabi yan. 20 years ago, sasabihin ko, Lord, iiwas mo ako sa pagsubok. Lord, iiwas mo ako sa problema. Not anymore. Nakita ko ng wisdom ni Lord. Nakita ko ang talino niya. Nakita ko, dahil sa mga problema at pagsubok na yun, dinala niya ako sa puntos na siya'y hahanapin ko. Oh, I pray, maunawaan natin na kung bakit nandyan ka, ay gusto lamang ni Lord na hanapin mo siya at lumapit ka sa Kanya. Dahil kung hindi, sinayang mo ang pain, sinayang mo ang problema, sinayang mo ang test, sinayang mo ang pagsubok. At kung mahal ka ni Lord, at ako'y naniniwalang mahal ka ni Lord, huwag ka namang malulungkot sa sasabihin ko, mauulit ang pagsubok. Kasi hindi ka hayaan ni Lord sa iyong tayo. Now, pag sinabi mo, Lord, wala na akong pakalam, iwan mo na ako dito, wala na. Sige. Pero kung sinasabi mo, Lord, I cannot live without you. I need you, I want you. Manda ka. Manda ka sa wonderful journey of faith. Sa wonderful training, wonderful lesson. Sumanda ka. Yung experiences ko noon, hindi ko ipagpapalit Bakit? Doon ko nalaman kung sino ang Diyos ko. Doon ko nalaman how to talk, how to deal with Him. Doon ko nalaman how to deal with this life. Kailangan mo ang Diyos sa mundong ito. This mundo is full of rejection, of frustration, of disappointments. Tapos hindi mo kailangan ng Diyos. Ang galing mo. Because I'm telling you, I don't know if... Ewan ko kung kaya kong mabuhay ng walang Diyos. Ang nananampalataya makakaranas ng mga bagay na imposibleng mangyari. Naglakad si Peter at patuloy na naglakad. Alam mo bang hindi sinabing nagbalance si Peter? Di ba pag naglalakad ka sa patag, ganyan? Ang nilakadan ni Peter ay malakas na alon. Hindi sinabing si Peter ay nagagayan. No. Naglakad siya sa patag. Yang iyong problema, malalakadan mo yan ng patag na patag. Isang kondisyon. May salita, lumakad ka, at nakatingin ka sa nagsalita, nagtitiwala. Ang laki ng utang ko! May problema ko sa relasyon. Tingin kay Jesus. Alam mo ba yung mga aalon,
mga hangin, kung nasaan dapat sila. Ang alon ay dapat nasa ilalim ng iyong paa. Ang pagsubok at problema ay nasa ilalim ng iyong paa. Anong ibig sabihin? Hindi ka paiiyakin ito, hindi ka palulungkutin ito, hindi ka panghihinain ito. Lalakaran mo lang yan habang nakatingin ka sa iyong pinagkakatiwalaan. Matthew 14:30. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako, sigaw niya. Basta't nagsimulang matakot, magsisimulang lumubog. Paano mo malalaman kung hindi ka na kumikilos sa pananampalataya? Kapag ikaw ay may takot. Pag wala kang kapayapaan, kapag ang nakikita mo yung alon, habang ikaw ay nananampalataya, makakarinig ka ng boses na nagsasabing hindi mangyayari ang pinapanampalatayanan mo. Makakarinig ka ng boses na nagsasabi sa iyong malulunod ka, lulubog ka, masasaktan ka, mapapahiya ka, mabibigo ka. Mga boses na magdadala ng takot at duda. Ito ang boses ng alon, ang boses ng malakas na hangin. Enemy will do many things for you to focus on those words. Aalsin ng kaaway at maging ng laman mo ang iyong focus sa pinapanampalatayanan mo. Now, nasa isa kang crossroad. Ito yung crossroad na mananampalataya ba ako? Patuloy ba akong magtitiwala sa nangako? O titingin ako sa sitwasyon? Hindi alam ng demonyo ang future mo. Kaya pag nagsabi sa iyo, itong mangyayari sa iyo, ikaw ay tatandang dalaga. Itong mangyayari sa iyo, hindi ka na mapopromote, ikaw ay magre-retire na clerk. Itong mangyayari sa iyo, yung sakit na yan, hanggang dulo na yan. May sasabihin ako sa iyo, hindi alam ng demonyo ang future mo. At isa pa, hindi mo rin alam ang future mo. Ang Diyos lamang ang may alam niyan. Kaya pag may nagsabi siyang salita, panampalatayanan mo at paniwalaan mo. Bakit? He cares for you. He is after your welfare. His plan for you is not to harm you, but to give you hope in the future. Mayroong siyang magandang plano at ikay magtiwala sa nagplano sa iyo. Kaya, anything na opposite ng salita ng Diyos sa iyo ay kasinungalingan. Kaya mahalaga na may pinangahawakan kang salita. Mahalaga na lagi kang nakikinig. Tingnan mo yung salita na nagpakilos sa espiritu mo. Merong mga salitang mahahayag na alam mong tumama sa iyo. Ibang naramdaman mo. Bakit? Nabusog ang espiritu mo. Pagkain niya yon. Nasabi ng Espiritu, sa wakas, nakakain din. Bakit? Ay buong linggo Korean telenovela ang pinapakain sa akin. Buong linggo, Maritesan ang pinapakain sa akin. Buong linggo, scroll lang ako ng scroll sa Facebook. Comment ako ng comment, post ako ng post. Pag may sumagot, lagot ka. Buong linggo. At ang sabi ng Espiritu mo, gutom na ako, gutom na. At umattend ka ng Sunday, meron lang sinabing isang salita, halika! Oops! Ano yun? Parang ibang ramdam ko. Yeah, ibang ramdam mo. Kasi first time sa buong linggo, kumain ng espiritu mo. Yun ang sinasabi ko sa iyong, pag may narinig kang salita, panghawakan mo. Sapagkat personal na word ni Lord yun sa'yo. Iyo yun. Si Peter ay nakalakad sa ibabaw ng tubig, answered prayer. At dito tayo mag-iingat ha.
na kapag natanggap na natin ang ating hinihingi, ay mag-relax na ulit tayo at bumalik sa pamumuhay dati. Ano yon? Maglakad sa maling direksyon. Again, uulitin ko, dalawa lamang ang direksyon ng buhay. Palapit kay Jesus, palayo kay Jesus. Mag-ingat ka na pag ikay lumalakad na sa tubig, ay mamaya, madala ka uli sa ibang direksyon. Palayo kay Lord. Mag-ingat ka. Nangyari kay Peter ito. Kailan nagsimulang lumubog si Peter? Nung napansin niya na malakas ang hangin. Nakakatawa. Peter, kanina pang malakas ang hangin, di mo lang napapansin. Siya'y lumakad kahit malakas ang hangin, malakas ang alon. Hindi siya napigilan ng malakas na hangin at malakas na alon. Kasi para kay Peter, mas malakas ang salita ni Jesus na halika kaysa sa tunog ng hangin at ng alon. I pray, laging mas malakas ang pangako ng Diyos sa iyo kaysa sa sitwasyong dinadaanan mo. Anong gagawin kapag nagdududa? Palakasin mo ang tunog ng salita. Don't amplify the sound of the waves by talking about it. Huwag nating pag-usapan ang alon. Huwag nating pag-usapan ang malakas na hangin. Yun ba ang inyong mga topics? Yun ba ang gusto nyong topics? Gusto ba niyong pag-usapan ang problema nyo? Gusto ba niyong pag-usapan ang inyong health? Gusto ba niyong pag-usapan ang mga troubles nyo, ang mga fears nyo? Yun ba? At nasasabihin mo, ngayon lang naman, hindi man ngayon lang maya't maya Bakit ko sinasabi ito? Kasi ina-amplify mo. Ipinapasok mo sa mixer. Nilalabas ng mixer sa speaker. Kaya yung mahinang salita, pag nagsalita, boom! Ang lakas ng dating sa iyo. Kasi sinabi mo, anong gagawin ko? Pastor, anong gagawin ko? Don't amplify the sound of the waves, but amplify the sound of the word by meditating on it. Amplify the sound of the word by meditating on it. The more na pinag-uusapan natin ang pangako, the more na lumalakas ang tunog ng halika. The more ng ating iniisip ay ang salita, the more na lumalabas ang halika. At pag pumapasok ang salita ng waves at ng hangin, ang gagawin mo, dagdagan mo pa ang volume ng meditation at pagtingin sa salita. Yun lang yun. May gagawin ako, yes. Ang marami kasi sa atin, Pastor, ipag-pray mo nga ako para matanggap ko na. Ang dali, Pero sabi sa atin ng Panginoon, it is impossible to please God without faith. Ang gusto ng Diyos, tayong mananampalataya. Ako, ipapakita ko lang ang daan. Ikaw ang mananampalataya. Iga-guide lang kita. Pero gusto na ni Lord tayo, lahat tayo, pag may salitang pinanghahawakan, panghawakan natin. Why? Nag-glorify si Lord pag siya'y pinagtitiwalaan. Matthew 14:31. Alam mo, bago ko basahin ito, ang sitwasyon man ay pangit o napakapangit, irrelevant yun sa nananampalataya. Bakit? Dahil ang nananampalataya, he lives by faith and not by sight. Sige, demonyo, pasamain mo pang sitwasyon. Wala naman dating sa pananampalataya ko. Bakit? Hindi naman yan ang nagdadagdag ng pananampalataya ko. Hindi naman yan ang nakakabuild ng pananampalataya ko. Ang nakakabuild ng pananampalataya ko yung salita na minimeditate ko at iniikot-ikot ko sa aking isip. Yun ang nagpapalakas ng pananampalataya ko. Irrelevant na sitwasyon. Ay, hindi ito nangyayari. Irrelevant yan. Hindi sinabi gayon. Irrelevant yan. Wala yung epekto sa akin. Bakit? Hindi ako nabubuhay sa nakikita. Nabubuhay ako sa pananampalataya. Matthew 14:31. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Sa iyong victories, sa iyong tagumpay, nandoon si Jesus, your cheerer, tuwan-tuwa sa iyong mga tagumpay. Sa iyong pagbagsak, nasaan si Jesus? Hawak ka. Hawak ka.
Agad siyang hinawakan ni Jesus. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Split second. Napatingin si Peter sa alon. Jesus! Sa iyong tagumpay, nandun si Jesus. Sa iyong kalungkutan, sa iyong trouble, sa iyong pagbagsak, nasan si Jesus? Hawak ka. Hawak ka. Oh, I pray, makilala mo ang iyong Jesus kung sino talaga siya. Hindi siya istrikto. Hindi siya matapang. Hindi siya nangunguha ng ligaya. Siyang humahawak sa iyo pag nagkakamali-mali ka. Anak, anak, anak. Because Jesus is a Savior, nature niya yon. And I am promising you, hindi malilate si Jesus sa tulong sa iyo. Hindi siya malilate. At kaagad, hinawakan niya. Agad siyang hinawakan. Gusto ko makita niyo yung word na agad siyang hinawakan. Hindi malilate si Lord. Oh, Panginoon, ba't nangyayari ito? Agad siyang hinawakan. Alam mo, yung mga tulong na na-late, wala na yun eh. Halimbawa, bumaha sa Bulacan, sa Bukawi, sa Marikina, sa Valenzuela, bumaha. At pagka isang buwan, nagpunta ka doon, may dala kang bangka. Huli na utoy, huli na. Si Jesus hindi ganon. At agad. Hindi sasayangin ni Jesus ang pangit na karanasan. There will always be a lesson. Huwag kang mag-alinlangan sa pinananampalatayanan mo. Matthew 14:31, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nagalinlangan? Napakaliit na ngayong pananampalataya. Alam mo sa nagbabasa nito? Sa nagbabasa nito, babasahin nila ito ayon sa pagkakilala nila kay Jesus. Pag ang pagkakilala nila kay Jesus ay stricto, matapang, ito ang pagbabasa nila. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nagalinlangan? Pakaliit naman na yung pananampalataya. Tagal natin magkakasama hanggang ngayon ginamigayan ka pa. Yon, babasahin niyo yun ng gayon. Depende talaga sa pagkilala mo kay Jesus kung paano ka hihingi sa Kanya. Pero kung ako magbabasa nito, ito yung ganito. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Arin naman, yun may nagkalinlangan agad. Nakalakad na Ba't ka lumiit ang pananampalataya? Nakalakad na. Kung ako magbabasa, gayon ang basa ko. Depende sa pagkilala ko kay Jesus. Matthew 14:32. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Ayaw natin ng life's lesson. Sino ditong tuwang-tuwa na siya'y nasa school, lalong-lalo na kapag meron ng test? Yung yehey, test na naman. Yehey, itong hinahanap ko, hinihintay ko talaga Gusto ko araw-araw merong test. Gusto ko yung quarterly test maging daily test. Sinong ganon? Alam mo, ayaw natin ng test Ayaw natin ng lesson. May sasabihin ako sa iyo. Kung ang mga tao ayaw ng lesson at ang gusto'y solusyon, mahalaga kay Lord ang lesson. Mahalaga ang bagyo. Dito mo siya mas nakikilala at dito mo siya mas makakamuka. Ang paglalakad ni Jesus sa tubig papunta sa mga disipulo habang bumabagyo ay isang setup sa matinding pagtuturo at pagpapakilala ni Jesus. First time nilang nakita si Jesus na naglalakad sa tubig, nagpakilala si Jesus na na kahit ang natural law ay walang magagawa sa akin. I am in control of the natural law. Kung sabi ng natural law, pag pumunta ka sa tubig, lulubog ka, I am above natural law. Nagpapakilala si Jesus. Napakatinding lesson. Ang daming natutunan. Jesus,
Papuntahin mo ako diyan. Ang lalim ng lesson. Ang sasagutin ni Lord lahat ng ating panalangin kapag ang gusto natin mapalapit sa Kanya. Ang daming lesson. Huwag kang mananatili sa bangka. Hindi ka makakalakad sa tubig. Huwag kang matatakot. Ang nananampalatay, umaalis sa kanyang security at pumupunta sa bagay na kinatatakutan niya. Ang daming lesson. Magtiwala sa Panginoong Yesus at ang pagtitiwala ay nagagawa mo kapag nasa gitna ka ng problema. Hindi mo kailangang magtiwala kapag ka-smooth sailing. Ang pagtitiwala ay kailangan kapag nasa bagyo at nasa alon. Ang daming lesson. At mahalaga kay Lord ang lesson. Huwag mong palalampasin ang hindi mo nakikitang lesson. Sapagkat yun ako'y naniniwala, yun ay set up sa pagpapakilala. At pagsakay nila sa bangka, tumigil ang alon. At noong nakuha ang lesson, tumigil ang pagsubok. Tumigil ang test. Gusto mo matapos ang problema? Pass the lesson. Gusto mo matapos ang problema? Makakilala mo si Lord the way He wants you to know Him. Gusto mo matapos ang problema? Matuto kang manampalataya at magtiwala. Ang problema ay hindi ang alon. Ang problema ay ang mga disipulo. Mayroong lesong tinuturo sa kanila. Ang dami nilang natutunan doon. Oh, I pray, makuha mo to. Magle-level up ka na. Mananampalataya ka na. At pagkatapos ng nawala ng alon, iba na ang pagkilala nila kay Jesus. Iba na. Matthew 14:33, worship team please. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Anong ibig sabihin? Before that, hindi pa buo ang paniniwala nila na si Jesus ay anak ng Diyos. After that, tunay nga po na kayo'y anak ng Diyos. Tunay nga po ang sinasabi nila. Tunay nga po, tunay nga po. Tunay nga po kayo ay nagbibigay ng hinihingi. Tunay nga po kayo'y nagmamahal. Tunay nga po, maraming pagpapakilala ang Diyos sa iyo na sasabihin mo, tunay nga po, oh I pray, magpakilala ang Diyos sa iyo at maging buong buo ang pagkakilala mo kay Jesus at sasabihin mo rin, tunay nga po na kayo ang nagliligtas. Tunay nga po na kayo ang nagmamahal. Tunay nga po. Oh come on church, I pray, makakilala natin ang Panginoong Jesus at ito ay mag-umapaw rin sa ating pagsamba. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka
magpakilala ng Panginoong Jesus sa atin. Those who are online, gustong magpakilala ng Panginoong Jesus sa atin. Kung meron kang hindi mahingi-hingi sa Kanya for some reason, o kung hinihingi mo man ay meron ka talagang duda kung matatanggap mo, gusto ng Panginoong Jesus magpakilala sa iyo. Katulad ni Peter na sinabi niya, Panginoon, papuntahin mo ako kung nasaan ka. Ang gusto ni Peter, Panginoon, gusto ko ikaw laging kasama, gusto ko ikaw makilala, at gusto rin magpakilala ng Diyos sa paraang ito. Kanina sinabi ko sa iyo, may mga taong hindi na makahingi. At ang paghingi nila ay depende lang sa pagkakilala nila sa Diyos. Now, after this prayer, at ikaw ay may hihingin sa Panginoon, patutunayan at ipapakilala ng Diyos kung sino siya. Siya ay Savior, siya ay Restorer, siya ay Healer, siya ay Protector, siya ay the Great I Am. Lahat ng kailangan mo. At gusto ng Diyos na dumating ka rin sa puntos na sasabihin mo, tunay nga po na kayo'y Diyos. Tunay nga po. Kaya yung mga duda mo mawawala. After you have seen what the Lord will do to you. Pag nakita mo na kung anong gagawin ng Diyos, kung paano sasagutin ng Diyos ang panalangin mo, you will say, tunay nga po kayo. So ito ang gagawin mo. Ito ang gagawin mo. Hingin mo kay Lord. Lalo na yung mga dating nahihinaan ka ng loob, hingin sa Kanya. Napakalaki ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. I am giving you time. Close your eyes. Hingin mo kay God yung bagay na dati nagkakaduda ka na. Hingin mo lang. Oh, I pray God, show yourself as the true God to your children. Show your power. Show your compassion. Show your care. Show your love. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing.
Alam mo, sa kami doon, shout Jesus in the mountains. Pag ikaw ay nasa bundok, sinisigaw mo ang pangalan ni Jesus. Now, come on. Pag sinigaw mo ang pangalan ni Jesus, all power is in that name. Pag sinigaw mo ang pangalan ni Jesus, ang sitwasyon lalakadan mo lang. Ang alon lalakadan mo lang as you look upon Jesus. Kaya ngayon, church, sabay-sabay tayo. Ano mang hiningi mo kanina, isisigaw mo ngayon. Ang kasagutan ay si Jesus. Sabay-sabay natin sabihin, 1, 2, 3, Jesus! Once again, Jesus! Once again, Jesus! Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. May nangyayari! Turn the darkness over. May nangyayari! Jesus, Jesus for my family, I sing the holy name. Jesus, May nangyayari! shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family, I sing the holy name. Jesus. May nangyari. May gumaling. May na-restore. May nabuo. May umangat. May dumating. May nangyari. Sinagot ang panalangin mo. May nangyari. Kanino yun? Kanino yun? Once again, isigaw mo ang pinakapakapangyarihang pangalan sa lahat. 1, 2, 3, Jesus!